Today is our St. Faith Sunday. I would like to preach in line with this in the book of 1 Kings chapter 17 verses 18 to 16. Again, thank you very much for being here today. Sa ating mga kapatid, salamat sa inyong patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon. The church is always open and we always welcome you to be with us in the worship services. 1 Kings chapter 17, beginning from verse number 8. In King James Version it says, "And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee." So this is Elijah. In the midst of famine, God sent him to the place of Zarephath, which is in Sidon. Verse number 10, "So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, and gathering of sticks. And he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink." Sa kanyang pagod, sa kanyang haba ng paglalakbay, siya'y humingi ng tubig sa isang babaeng balo. And as she was going to fetch it, he called to her and said, "Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand." So hindi lang tubig ang hiningi niya, kundi humingi pa siya ng tinapay. And she said, "As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die." Sabi ng babae, wala akong tinapay. Kung meron lang akong konting harina at konting langis. Kaya ito ako namumulot ng panggatong dahil iluluto ko yon, at pagkatapos naming kainin nun ay kami ay mamamatay na. And Elijah said unto her, "Fear not." This is the word of God. Through the prophet Elijah, God said, "Fear not. Go and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son." Sabi ni Elijah, wala namang masama kung magluto ka para sa iyong anak. Pero sundin mo muna yung sinasabi ko. Huwag kang matakot, sabi niya. Makakakain ng anak mo, sabi niya. Pero sundin mo yung sinasabi ko, sabi ni Elijah. "For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth." And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Truly the word of God is powerful. When we trust his word, he will prove it to us. Manampalataya ka, magtiwala ka sa kanyang pangako, and he will show you that he is not lying. God is true to his word. Maybe the woman
the woman's supply is the last supply. Sabi niya, ito na lang konting harina at konting langis. At kami ay pagkatapos nito mamamatay na. This is our last meal. Nakikinig po ba kayo? The woman said, this is our last meal. But the prophet said, no, fear not. This is my last meal, prophet. And we are going to die. Today, brethren, let me tell you, not all last meal are last. Maybe your last is not your end, but it is your seed. Your last is not your end. It is your seed. Yung huling-huling meron ka, hindi yan ang katapusan mo, kundi yan ay binhi na itatanim mo sa Diyos, at ang Diyos pagbubungahin, pagpapalain, i-multiply, i-bless ka ng Panginoon. Get out of that mentality. Your last is not your end. It is your seed. It is your seed. Come on. Claim it in the name of Jesus. Don't believe that your last is your end. Huwag kang maniwala na yung huli na yan ay ang katapusan mo. No. That is your seed. That is your seed. Hallelujah. And the seed meant to grow and to multiply and to bless you in Jesus' name. Yes. Again, I don't know your burden today. Maybe you have your last meal, last blessing. I don't know. But again, let me remind you the word of God, that your last is not your end. That is your seed. In Jesus' name, I pray that the word of God will be understood by all the hearts and thoughts of men today. In Jesus' name, Lord, give us understanding. Increase our faith, Lord. In Jesus' name, teach us to trust you, Lord. In Jesus' name, let our seed grow, Lord. In Jesus' mighty name. Again, clap your hands to Jesus. Come on, hallelujah. Bless Him. Bless Him. Thank you, Jesus. Amen. You may be seated. Brethren, we can all relate to the experience of this woman. Lahat tayo alam natin ang pakiramdam ng maubusan ng pagkain. Lahat tayo alam natin ang pakiramdam ng katulad niya, mga kapatid, low of flour and low in oil. We all know the feeling. We all know the experience. And sometimes and then many times we think that this is our last. The last we have is like what we have now. And the woman also thinks, iniisip ng babae, yung balo, yung byuda, mga kapatid na ito, iniisip niya na ito na yung kanilang huli. And she declared that it is their last and they are going to die. Sapagkat nung panahon na yon, sila ay nasa gitna ng kagutom.
Nung panahon na yon, sila ay nasa gitna ng pangangailangan. At nakita ng Diyos ang pangangailangan, hindi lamang ang pangangailangan ng propeta. And I read it many times in my Bible, mga kapatid. The question why this prophet was sent to Sarephat. It is outside of their jurisdiction. It is in the place of the enemy. Why this prophet was told to go into Zarephath? Zarephath is also suffering from famine. But God has this set up in mind. He don't just want to bless the prophet or Elijah. He also want to bless somebody in the place of Zarephath. And this woman needed help just like Elijah. Kailangan din ng babaeng ito ang tulong, katulad ni Elijah na nangangailangan ng supply. And here comes God. He arranged everything. And I believe that everything is arranged by God in terms of provision. May nagtestimony kanina ang kapatid natin si Sir Jane. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. But she ended up na mayroon pa siyang surplus, mayroon pa siyang sobra. All these things is set up by God. And I believe that God is setting up provision for everyone. There is a divine setup. Hindi natin nakikita, hindi natin alam, but there is a divine setup happening. God always position everything for His glory. He is positioning everything for His glory. The prophet is in need, but God is setting up his needs for the glory of God. The woman with her child is also suffering in the famine, but God is setting up a divine provision for the family of that woman. And God puts up everything. Pinagtatagpi-tagpi ng Diyos, pinagsasama-sama ng Panginoon, pinaglalakip-lakip ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. At the end of the story, it is God who wins. At the end of your famine, at the end of your needs, at the end of the operation of Sister Jane, it is God who is glorified. It is God who is being glorified in heaven. So every time that we have needs, and every time that we have challenges and testings, ang ending niyan, kapurihan ng Panginoon. So think of it. You are suffering now. You are lonely. You are sad. You are lacking. May kulang sa inyo. But think of it, that the ending of this is for the glory of God. He don't want you to suffer, but suffering is part of the glory. There will be no glory without Calvary. That's why Jesus Christ chose Calvary instead of choosing us to be doomed and be in hell. Pinili niya ang magsakripisyo para may kaluwalhatian. So, ang bawat sakripisyo ay may katumbas na kaluwalhatian. Because God will not let you suffer without any reason. Again, when God created us, He wants us to be blessed. And if there is suffering, it's not because God wants us to suffer. It is because God is setting up a divine provision. A divine will. Huwag tayong magtampo kay Lord. Huwag tayo magtampo sa kanyang ginagawa. Huwag nating pag-isipan na ang Diyos ay hindi tayo mahal. Huwag nating pag-isipan ng Diyos na hindi siya nakikinig sa ating panalangin. Many times Elijah prayed. And many times, maybe many times this woman in Zarephath is also praying, though he is a pagan. Isa siyang pagano. And later on, nakita niyo mga kapatid, I believe that this woman and her child was converted.
Na-convert ito. I keep on looking to the history, mga kapatid. These people are pagan. Sumasama sa Diyos-Diyosan. Pero kinikilala niya yung Diyos ni Elijah. And later on, nung nakakita siya ng himala, I do believe that this woman and her child was converted into the belief of Elijah. Because her gods, small g, cannot help her in the midst of her famine. But when the God of Elijah came, na-solve yung kanilang pong pangangailangan. And I believe tayo mga kapatid, kapag tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagpapala, pinauulan na ng Diyos ng biyaya at ng mga probisyon, lalong tumitindi yung ating pananampalataya. Lalong lumalalim yung pag-ibig natin kay Lord, mga kapatid, because of all these provisions. And God set up a divine provision. He positioned all these things for the glory of God. Ginawa ito ng Diyos. Bakit ba para doon pa sa Saripat gagawin? Lugar ito ng mga kaaway. And you know what? Elijah is running away and hiding from sino yun? Jezebel. And papatayin siya. And tumakbo siya sa lugar na saan? Lugar ng kaaway din ang kanyang pinuntahan. And why this widow, mga kapatid? You know how many widows at the time? Alam niyo ba kung gaano karami ang mga balo noong unang panahon? Bakit itong certain balo na ito ang pinili ng Panginoon? Because God knows who needs help. God knows those people thinking of, this is our last. Alam ng Diyos yung mga nagsasabing, Lord, ito na yung huling-huli namin. Ito na yung walang-wala na kami, Lord. Alam ng Diyos ang lahat. That's why God is setting up this provision for both the prophet and also for the widow. And when God says something, we must obey and leave the rest to God. Hindi pwedeng tanungin ni Elijah, Lord, pwede bang sa ibang lugar na lang? Bakit doon pa sa Saripat? Apektado pa din naman yun ng famine, ng tagtuyot Wala pong ulan ng 3 taon, mga kapatid. Imagine niyo mga kapatid, walang tumutubong halaman. Wala as in wala. Is it drought talaga, mga kapatid. Kaya pwede magtanong si Elijah, Lord, bakit doon? Bakit sagana ba sa lugar na yon? Di ba hindi din naman? Yes. But sometimes, when God says something, we must obey and leave the rest to Him. Minsan mahirap gawin yun Yung susunod ka na lang sa Panginoon at hayaan mo na ang Diyos kung ano ang Kanyang gagawin sa mga susunod. Again, mga kapatid, we don't live in man's explanation. We don't live in man's explanation, but we live in God's promises. Kung lahat na lang itatanong mo at nangangailangan ka ng sagot sa tanong mo bago ka maniwala, that is not the will of God. That is not the word of God. Minsan ang opinion at explanation ng mga tao, kapwa natin, are different from God. Bakit ka nagsisimba? Nagsasayang ka lang ng oras. Kung in-overtime mo yan, di sana may dagdag kita ka pa. That is man's explanation. That is man's opinion. But those who believe in God, they don't live in man's explanation. They live in God's promises. When God says something, you will obey and you will leave the rest to the Lord. Alam kong marami kayong karanasan na yung sinabi mong, bahala ka na, Lord. Totoo yun, mga kapatid. We come to the point of our lives wherein nasasabi nating, bahala na ang Panginoon. Suko na ako, wala na. Sometimes, God is allowing us to
have this kind of experience, mga kapatid. Because man's explanation and man's opinion is limited. May limit yon. Pag sinabi ko, ano nangyari sa iyo? Ba't ganyan ka? Hindi ko maipaliwanag eh. Bakit nga ba? Ay, hindi ko rin alam. We are limited to know. We are limited to know everything that is happening to us. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari sa iyo. Hindi mo rin maipaliwanag ang nangyayari sa buhay mo. Ano na mangyayari sa atin? Kung wala tayong maipaliwanag, itanong mo man yan kay Google, hindi niya rin alam. Itanong mo kay ChatGPT, hindi niya rin alam yan kung ano nangyayari sa buhay mo. Itanong mo kay Siri, lalo na. At kay Alexa, wala siyang may sasagot. Naku, kanyo ibig ko sabihin, mga kapatid? Because you are living in according to man's explanation. You will not live according to the Word of God. Ang mangyayari sa inyo yan, mga kapatid, wala. Kaya walang direksyon yung buhay mo. Kasi tinatanong mo sa iba yung pwedeng mangyari sa buhay mo. Inaasa mo sa iba yung pwedeng mangyari sa buhay mo. Nakikinig ka sa simpatsya ng iba, nakikinig ka sa sinasabi ng iba, nakikinig ka sa tao. Bakit hindi mo baligtarin, mga kapatid? Bakit hindi ka makinig sa Diyos? Bakit hindi ka makinig sa lumikha sa iyo? Bakit hindi ka makinig sa pangako ng Panginoon? Wala akong alam na pangako ng Diyos na hindi niya tinupad, mga kapatid. Wala akong nakitang taong nagtiwala sa Diyos na naghirap. Wala akong nakitang tao na napahiya, mga kapatid, ang buhay niya nung siya'y naglingkod sa Panginoon. Bakit hindi mo baligtarin, mga kapatid? Bakit hindi ka maniwala at makinig sa salita at pangako ng Diyos kaysa sa pangako ng tao? God is setting up everything. Sineset up niya lahat. Tayong mga tao, mga kapatid, we are prone to look to the bucket and forget the fountain. It's just a term. Mahilig tayong tumingin doon sa ating timba, kung anong laman. Pero nakalimutan natin yung fountain. Nakalimutan natin yung igiban. Nakalimutan natin yung source. Pero hindi mo nakakalimutang silipin yung iyong timba. Ano bang laman? Kasi sweldo lang wala na namang laman ito. Tuyot na naman. Ang bilis naman. Kaya kahit marami kang timbang ihanda, kada silip mo, wala na namang laman, nababawasan. Doon tayong alalang-alala, mga kapatid, sa ating timba. Pero nakakalimutan natin na may balon. Why don't we fix our eyes to the fountain? Why don't we fix our eyes to the source? And not to the supply? Nakatingin tayo sa supply. Hindi tayo nakatingin sa source. Yan ang madalas na problema natin, mga kapatid. Kaya pag nauubos ang supply, umiinit ang ulo natin. Pero hindi mo alam, may source naman Nakukuha niyo po ba? God is leading us to learn that He can do everything. And God is leading us to this understanding. Listen. There are blessings in emptiness. Amen. Baligtad yan. Hindi ko maintindihan, Pastor. Ibig sabihin yung timba kong walang laman, blessing yan. Buti nga, may timba ka pa Yung iba, tabo lang Sa probinsya, Caltex, no? Caltex yung tabo. Ang tabo kasi sa probinsya, yung Caltex, yung lagay ng oil. Caltex ang tawag sa amin yan. Hindi Shell, no? Caltex talaga. Nakuha niyo ibig sabihin na parang baligtad, Pastor, that God is wanting us to learn what He can do in an empty vessel. What God can do in an empty pocket. What God can do in an empty wallet.
what God can do in an empty jar of flour, jar of oil. What God can do in the midst of your famine. But we think, oh, wala na ako eh. That's my last. No, you have a seed. And seed is powerful. We know the power of seed, mga kapatid. Many times, narinig nyo ng pangangaral na yan. Many times, how we know how very determined the power, the seed is so determined to grow. Kung anong nangyayari sa kanya sa ilalim ng lupa, hindi natin nakikita, pero there are struggles. But the seed is meant to grow. Yes. Nilikha siya ni Lord to grow. Dinesign siya ni Lord to grow. And you have that seed. We have that seed. Yes. Hallelujah. Hello? Amen. And for some reason, nakalimutan natin na, well, timba na lang yan, walang laman eh. Well, God is powerful. From the beginning, wala namang timba. From the beginning, out of nowhere, when God said a word, nagkakaroon. Amen. And you believe in the same God that who created heavens and earth. Bakit nating nililimitahan? Pastor, magic ba ang gusto mong mangyari? Hindi magic yan. Walang magic sa Panginoon. It all because of His Word. Yung Word niya, ang sampalatayanan natin. Yung sinabi niya, ang sampalatayanan natin. God is leading us to understand that when you have not, it is not the true meaning of blessing. Blessing can be done in an empty vessel. Kahit yung walang laman na yan ay kayang lagyan ng Panginoon. Because it is that our emptiness that we feel that we are worthless. Doon papasok yun. Dahil wala ka na and you feel worthless. Wala ka ng kwenta, wala kang silbi. Alam niyo yung babae, mga kapatid, let me tell you, ano bang napili ng Diyos sa kanya? Ano ba ang nakita ng Diyos sa kanya? Bakit siya napili ng Panginoon? Ano bang meron sa kanya? Kakarampot na harina at gapatak na langis. Pero pinili siya ng Panginoon. Saan siya nanggaling? Sa isang bayan na hindi sumasampalataya sa Diyos. Isang bayan na hindi naniniwala sa Diyos. Pero ginamit siya ng Panginoon. Look at this empty vessel. It's not just empty. It is a broken vessel. Amen. Ikaw, ako, buo ka ba nung nakita ng Diyos? Buo ka ba nung ginamit ka ng Panginoon? Saan ka ba nanggaling? Sa isang wasak na pamilya. Sa isang hindi magandang relasyon. Sa isang gusgusing katayuan. Sa isang maruming nakaraan. Saan ba tayo galing? We are not worthy. We are not worthy to be used by God. But God is telling us, hallelujah, and teaching us that He can use an empty and even a broken vessel. Wow! Ngayong buo ka na. Ngayong may laman ka na. Hindi ka na tuloy magamit. Nung babasag-basag ka, gusto mong magamit ka. Nung walang-walang laman, gusto mong magamit ka. Nung nilamanan ka, nung ikaw'y nabuo, nasaan ka? It's unfair. Sabi mo sa katabi mo, unfair yun, di ba? Bakit, pastor ka? Why this woman? Why this woman? Why this woman? She's not worthy. Well, let me tell you, it is not man who will qualifies. It is God who qualifies, not man. Amen. Hindi tao ang magqualify sa atin, kundi ang Diyos. Regardless of your condition, regardless of your situation, He qualifies us. And I thank the Lord for that. I thank the Lord for that. Sino ba tayo para gamitin ng Panginoon? We are nothing. We are nothing.
And alam nyo, kung hindi tayo naging Kristiyano, kada kibot natin, kasalanan ang ginagawa natin. Nung wala pa tayo sa Panginoon, hallelujah, wala naman sa ginawa natin ng kabanalan. Did you ever work for holiness nung kayo ay hindi pa nababautismoan sa pangalan ni Jesus? Nung hindi pa kayo nakakakilala kay Jesus, did you ever wonder or did you ever work for holiness, for faithfulness, for spirituality? Minsan ka nga lang magsimba sa loob ng isang taon, tuwing birthday mo pa, nagmamadali ka pa. Diba? Tuwing Pasko, kunwari, magsisimbang gabi, kumakain ka lang naman ng puto bumbong. All of us here are not worthy. But God qualifies us. I thank the Lord. Ang Diyos ang nag-qualify sa atin, hindi ang tao. Imagine nyo mga kapatid, the woman with an almost empty vessel supported the prophet for 2 years. Sabi ng theologian, 2 years daw. Na, as I read my references, almost 2 years or more than 2 years na sinuportahan niya yung propeta. Anong pinanggalingan? Kakarampot na langis at kakarampot na harina. 2 taon ang kumakain ng propeta, ang anak ng babae at yung babae. Saan ang gagaling yung pagkain? Hindi ko alam kung meron pa silang midnight snacks noon. Saan galing yun? Anong trabaho niya? You know what? That the widows are the neediest people in the Bible lands. Sila ang pinakapobre at kawawang tao nung unang panahon. Kaya tinin niyo, nababasa niyo sa Biblia, gusto ng Diyos na ang mga balo ay binibisita, inaalagaan. Kasi ang mga balo nung unang panahon, mga kapatid, sila ang pinakakawawang tao dahil walang breadwinner, walang bubuhay sa kanila. Ilan ang balo dito? Ang dami niyong balo dito. O, di ba? Talagang. Hindi kayo nakakalimutan ng Panginoon. Hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. Siguro meron namang tao nung unang panahon na critical ang buhay, yung talagang sa Bisaya pa, himat yun na, mamamatay na. Pero ba't hindi pinili ni Lord yun? Nangangailangan yung pasura, pero bakit? I don't know. Hindi ko alam. Kaya maswerte ang mga balo. Example kayo palagi ni Lord sa Bible. Kaya kayong mga may asawa, hindi naman. Wag naman. Wag naman po. Pero yung tayo may mga asawang, mga asa-asawa, ingat kayo. Kasi mas gugustuhin ni Lord na, alam mo na, pa-single-single, para faithful. Kaya huwag tayong mayabang, mga kapatid. Kasi we are not all worthy. And only God qualifies us. Tandaan po natin, mga kapatid, that every meal we eat, let's remind this, mga kapatid, please be reminded, every meal you eat is from God. Amen. Every meal. Kahit tubig lang po yan. Kahit asin po yan. O kanin lang yan. O mais ba yan. O anumang ulugaw man yan. Every meal comes from God. It's a miracle from God actually. Imagine nyo, for 2 years, ang kinakain nila, lahat na ng klase ng luto ng tinapay siguro, di ba? May binake ng sunog, half-bake, o ano, basta, tinapay barley flour nung unang panahon no? Hindi ko alam kung paano nila niluluto yun. So, para siyang roti, parang gano'n, di ba? Roti, bread. Ang iba't ibang klase, for 2 years. Every meal is a miracle. Tuwing yung babae pupunta doon sa kukuha siya ng harina, pagsandok niya, napupuno ulit. Tuwing bubuhos siya ng langis, pagpatong niya, pupuno ulit.
Imagine niyo, every meal is a miracle. Mga kapatid, pag kayo kakain, turuan niyo yung mga bata, turuan niyo sila that every meal is a miracle. Kasi siyempre, pagbukas ng rep, ang daming laman, wow! Pili lang, diba? Ay, ganito pala, kasi mataas yung rep. Ganito pala. Wow! Pag gano'n, mayaman nyo kasi gano'n ang tingin. Mataas eh. Turuan natin ang mga bata. Tayo, turuan natin sarili natin. Na every meal we have, wow, it's a miracle from God. Pasalamatan si Lord. Huwag yung kain ka ng kain. Tapos nung nabusog ka, thank you Lord. Hindi, bago ka mag-thank you Lord. Kumain ka, mag-thank you Lord ka muna bago kumain. Hindi yung kung kailan ka nabusog, tsaka ka mag-thank you Lord. Struggle kaya yung babae. Bago abutan ni Prophet Elijah, struggle yung babae. A handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse is what she said. What she had. Yun lang ang meron siya. Literally, mga kapatid, she is waiting for their death. Ito yung masaklap. Sinabi niya mismo, maghihintay na lang kami na kami malagutan ng hininga sa gutom. This is fearful. Nakakatakot ito. Naranasan niyo na ba ito, mga kapatid? Na talagang walang-wala, as in wala. Yung talagang wala kang kakainin. Yung talagang mapunta ka sa kusina, kahit tutong wala. Totoo, mga kapatid. Naranasan niyo rin yan, alam ko. Na kahit itaob nyo yung lagayan, wala na. Kulang na lang, iluto nyo na lang yung lagayan ng bigas eh. As in, wala. Tapos naiinggit ka sa amoy ng kapitbahay nyo, yung niluluto tanghalian. Para bang, wow, heaven, this is heaven. Diba? Naaamoy mo yung niluluto, pero ikaw, wala kang niluluto. Nakikiamoy ka na lang. Buti nga, hindi ka siningil eh. Takot tayo, mga kapatid. Iba sa inyo, takot ako magkaanak dati, mga kapatid. Sa totoo lang. Kasi, ibubuhay ko sa anak ko? Pag-aaral ko dyan? Papakain ko dyan? Siyempre, nag-uumpisa ako, mga kapatid, talagang as in, wala. Pero, alam nyo, kapag ang pananampalataya, kapag ang takot ay pumasok, ang pananampalataya ay gumagana. Kaya tayo minsan pinapahintulutan ng Diyos matakot, magkaroon ng nakakatakot na experience. Kasi faith begins when fear wants to end. Fear wants to end you. Fear wants to tell you that it's your end. Fear is telling you that you don't have hope. But when fear came, here comes faith. Faith begins when fear wants an end. Kapag ang takot ay dumarating, mga kapatid, ang pananampalataya ay gumagana. Sa sitwasyong ito, mga kapatid, nung sinabi ni Elijah sa babae, lutuan mo muna ako ng tinapay. Tingnan mo, kanina tubig lang. Ngayon may kasama ng tinapay, demanding masyado. Mag-iisip ako, mga kapatid, sino tong taong tong darating na lang sa buhay namin, demanding pa? Manghihingi na nga lang ng tubig, hihingi pa. Bakit sino ba ito? May anak ako Kaya sinabi niya, sorry po, gusto ka naming isama sa tanghalian, pero hindi po kayo kasama sa budget namin. Meron akong konting harina at konting langis, lulutuin ko, kaya nga po ako namumulot ng panggatong, kaya nga naabutan nyo ako dito sa labas kasi namumulot ako ng panggatong. At pagkatapos ito, lulutuin ko yung natitira naming kakarampot na pagkain. At pagkatapos naming kainin, tapos na rin kami. She is struggling, mga kapatid. This is our last meal. Ang sabi ni propeta, hindi yan totoo. Sige, magluto ka. Sige, pakainin mo yung anak mo. Pero lutuan mo muna ako. Because you are wrong. That is not your last meal. That is your seed.
Well, ang hirap intindihin ng seed, pag nasa ganung sitwasyon, ang hirap intindihin na yung last meal mo is your first seed. Ang hirap intindihin pag ikaw ang nandoon. Because the man of God is not taking advantage. Let me tell you mga kapatid, hindi po siya nagtitake advantage. Kundi, dinadala niya yung babae sa faith-based giving. Faith-based giving. Not in emotional-based giving. Pag tayo naiemosyon, di tayo makapagbibigay. Pero pag nananampalataya ka, kahit wala ka na, naghahanap ka pa ng ibibigay. Yun ang tinuturo ng propeta sa kanya. No. Ibig mong sabihin, hindi ka makapagbigay dahil last na yan? Baligtad. Yung last na yan ang gawin mong bilhi para dumami yung iyong supply. Well, ang hirap intindihin yan sa isang nangangailangan, sinasabi ko po sa inyo. Kaya yung babae hindi niya maintindihan. Anong gagawin ko? Kaya nga, kung pasinin niyo sa Mark chapter 12, meron ding babaeng balo dyan. Babalo na naman. Mark chapter 12. May isang babaeng balo dyan, mga kapatid, na ang Diyos ay nag-o-observe sa verse 41 ng offering nila. Nagbigayan sila ng mga offering nila. Mayroong isang babaeng balo na naman. Lumapit doon sa treasury, sa ushering, at naghulog ng kanyang 2 kusing. Ang sabi ni Jesus, mga kapatid, itong babaeng ito ay nagbigay ng mas marami. O, tinan nyo, baligtad mag-isip si Jesus, di ba? Kasi hindi nakatingin si Lord sa amount. Again, sabi ko kanina, not the portion, it's the proportion that matters. When we say portion, that's your part. Meron kang 10. Itong portion na ito, bibigay ko. Portion yun, share mo yun. But when we talk about proportion, it is not about your portion or your share. It's about the size of you believe, whom you believe. Kaya yung babae, pwede naman niyang ibili yung 2 kusing niya ng tinapay, langis, o ng harina. Pero nung lumapit siya sa Panginoon, imbis na sa tindahan siya pumunta sa templo. Think of this, brethren. I'm not telling you a lie. This is recorded in the Bible, mga kapatid. Imbis na pumunta sa SM, imbis na pumunta sa palengke, o sa talipapa, pumunta sa gawain ng Diyos. It's in the Bible. At ang Panginoon nag-iabang doon. Lapit ng mga rami, nagbibigay sila. Okay, thank you. Pero may babae siyang nakita. A certain poor na widow pa. Pag ikaw widow, poor ka. Ito, double superlative. Doble hirap. Mahirap ka na. Balo ka pa. Pero mo mga kapatid. And she threw in 2 mites which make a farthing. Next. 43. And he called unto him his disciples. Hali kayo, mga disipulo. I say to you that this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. Napansin ni Jesus Christ yun. It is because God is not taking advantage o punta kayo sa simbahan pag may pera kayo. Ang madaling magpunta sa simbahan pag may pera. Hello? Amen. Madaling magpunta sa simbahan pag may salapi. Pag meron kang i-offering. Tanong, pag wala kang i-offering, nagpupunta ka sa simbahan? Di ba nakakahiya ka? Nakakahiya. Nahihiya ako kasi wala akong maibigay na offering eh. Pero kumakain sa Jollibee, sa KFC, dadaan ng SM yan. Ang hirap mga kapatid. Baka may matisod tayo. Baka may matalisod tayo mga kapatid. Ay, hindi man ako nananalisod mga kapatid. Totoo naman yung sinasabi ko. At kung ikaw yun, sorry, hindi ko sinasadya.
natalisod kita sorry. Pero hindi ko sinasadya yon. Kasi mga kapatid, tinan mo yung babaeng balo, mga kapatid. Because giving is a portion talk. It talks about your share, while proportion talks about the size of your relationship with God. Kaya pagdating niya doon, mga kapatid, hindi niya alintana kung ang binibigay niya maliit o malaki. Because her faith is proportion, or her giving is proportion to her faith. Dagdagan natin ng konti istorya. Paano kung yung babaeng yan ay mayaman? Pag pinag-usapan ay proportion, ang daling intindihin pag ikaw ay mahirap Tama? Pag mahirap ka, madaling pag-usapan yung proportion kaysa sa portion. Pag sinabi kasing portion, pag ikaw milyonaryo, magbigay ka ng 100,000. It's just a portion. Baligtarin mo. Milyonaryo ka, magbigay ka na 900,000. Ang matira sa'yo 100,000. It's a proportion. Bakit? Hindi pinag-uusapan mo, hindi na sa'yo i-issue yung amount. Ang issue sa'yo, yung pinaniniwalaan mo. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? So every time we give, what we use, is it portion or proportion? Yung babae na yan sa Mark chapter 12, ang ginamit niya, proportion. Bakit? Kasi, ang sumunod na verse 44, for all they did cast in of their abundance. Yung iba, nagbigay out of their abundance. But she of her want did cast in all that she had, even all her living. Ikabubuhay niya na yung 2 kusing. Pwede nang bumili ng tinapay, pwede nang bumili ng harina, ng langis, pero hindi niya inisip yung kanyang sarili. Ang iniisip niya yung kanyang pananampalataya dahil naniniwala siya na ang ginagawa niya ay nakikita ng Diyos. Naniniwala siya na ang kanyang ginagawa ay pagtatanim sa Diyos. Naniniwala siya na isang araw aani siya, ha-harvest siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya ang ginagamit niya, hindi ang kanyang emosyon. When you serve God, please, let us set apart our emotion. I'm talking about leadership. Sa simbahan, pag tayo mga kapatid dito ay hindi nag-ingat, tayo lahat ay magkakagulo. Because of our emotion. Hindi ako kinamayan yan. Yung taong yan, hindi ko gusto ang leadership. When we follow our emotion, what will happen to us? Sabi ni Paul, mag-uubos kayo dyan. Pero ang Panginoon nagtuturo sa atin na follow the Word of God. Not our emotions. Everybody say amen. Kaya sabi ni Elijah, make me a cake first. Make me a cake first. Hindi cake yun, ano yun, ha? Gawa mo ko ng tinapay muna. Unahin mo ko. Listen, mga kapatid. The principle of first. The law of first. The law of priority. I appreciate those people na kapag sila ay may kinikita. Law of priority. Makikita mo talaga doon. May mga sentimo pa nga Talagang faithfully, nilalagay nila doon. Kung ang tithes nila ganito, pati sentimo nandoon. Kung magkano talaga. 10% talaga. It's a law first. It's a law of priority. Kaya hindi nakakahiyang humingi sa Panginoon Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. First. Unahin, mga kapatid. That's why don't give based on your emotion dahil hindi mo maibibigay yan. Ako, mga kapatid, kailan ba tayo naubusan ng dahilan? Mag-tithes ka? Dami ko nga babayaran Magkain tithes ko? 6,000. Naku, ilaw ko 6,000 din Sana all may 6,000.
Meron naman talagang taong ganun. Oh, may taong ganun, malaki ang ikapo. Pero pag nag-umpisa mga kapatid, ang panghihinayang, emotion, hindi mo maibibigay yan. Magpustaan pa tayo kahit di tayo nagsusugal. Oh, hindi mo maibibigay yan. Kasi you work with emotion eh. Why don't you work with faith? So, umpisa pa lang, you know, calculated mo naman eh. Kalkulado mo naman yung sweldo mo eh. Kalkulado mo yung kinita mo eh. Bakit mo kasi pinipilit na isaksak sa kukote mo yung hindi sa iyo? Magkano sweldo mo? 1,000. Magkano ikapo? Magkano natira? Bakit nasa isip mo 1,000? Nakuha niyo ibig sabihin? Because you think of it. You work at it with emotion. Akin to eh. Akin to eh. May portion si Lord dyan. May bahagi ang Panginoon. Mga kapatid, ilang beses din. Kahit ako, mga kapatid. Tanongin niyo, treasurer natin. Kahit ako, mga kapatid. Nakapanghinayang grace, di ba? Nanghihinayang. Di ba? Nakapanghinayang. Laki no. Bili na ako ng sapatos. Bili na ako ng... Pero, iniisip mo kasing sa'yo eh. Ang gawan mo ako ng tinapay. Ay, amin to! Ano ka? Kararating mo lang, manghihingi ka ng tubig sa tinapay. Ano ka? Sino ka? Akin to, amin to. Anong sabi ni Elijah? Huwag mong isiping sa'yo yan. Magluto ka. Ipagluto mo ako. Senyorito talaga itong propetang ito. Senyor, pagluto mo ako. Sasabihin ko sa'yo, hindi mauubusan niyang sisidlan mo. Biglang, try ko kaya. Total, 1,000,000 lang naman to eh. Di ba? Tanghalian lang naman to. Ano ngayon kung di kami kumain ng tanghalian? Patay pa rin naman eh. Mukha niyo ibig sabihin? Subukan ko kaya. Doon pumasok yung pananampalataya. It's the law first. Unahin mo ako. Sabi ng Diyos. Now na. Antindi ng propeta. Now na. Kaya that's why in verse number 12, mga kapatid, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Again, you cannot prove to God your faith in abundance. Hindi mo mapapatunayan sa Diyos ang iyong pananampalataya kapag ikaw ay nasa kasaganahan. Kailan mo napapatunayan ang pananampalataya? Pag ikaw ay wala na. Kasi ang sarap sabihing, praise the Lord! Pastor! Ganadong-ganado ko mag-worship. Kasi sweldo lang eh. Siyempre, kakapanalo lang. Kakapanalo lang. Basta, meron siya eh. Ganadong-ganado. Pero pag wala na, doon na susubukan ang pananampalataya. Kaya mo pa bang magbigay pag wala na? Mahirap po, pastor. Totoo yan. Because abundance creates no pressure of trust. Pag marami ka, hindi ka parang pwersadong sumampalataya, maniwala sa Diyos, mga kapatid. Parang komportable ka. Kasi sagana ka eh. It is when we don't know the next provision, that is when faith kicks in. Pag yung hindi mo na alam, ano bang kakainin natin, Brother Jason, bukas? May baon kaya mga bata bukas? Naku mga kapatid, spiritual na tayo niyan. Kailan tayo spiritual na spiritual? Pag yung wala na, yung tinataktak mo na yung pitaka mong ganun.
Pati mga resi-resibo, binubuklat-buklat ko, baka may naipit na 20. Naranasan ko yan mga kapatid, talaga tinanggal ko lahat ng ano ko, ng laman ng pitaka ko. Sa awa ng Diyos, mga kapatid, wala akong nakuha. Pati yung mga bag, tinitingnan ko, may 5 piso. Talagang tinataktak lahat. Spiritual na spiritual tayo, Lord. I thank you, Lord. Pag ganun-ganun ka pa, mga kapatid. Pero totoo, sa panahon ng ating kakulangan, dun lumalabas yung pananampalataya. Because faith is not about believing when everything is going well. Hindi naman yan ang totoong pananampalataya pag everything is going well. It is about trusting God when nothing makes sense. Pag walang nangyayari sa mga ginagawa mo, parang walang nangyayaring bunga sa iyo, dun lumalabas yung pananampalataya. Kaya huwag mo sabing pananampalataya pag saganang-sagana ka. Ang pananampalataya ay mas sinusubok sa kawalan, hindi sa panahon ng kasaganahan. Kaya sa panahon na ikaw ay wala, lalo mong ipakita sa Diyos na ikaw ay may pananampalataya. Amen. Sarap mag-pray pag yung talagang brother, wala na bigas ko. Isang saing na lang. Mayari, lugaw-lugaw kami nito. Sarap manalangin. Paiyak-iyak tayo, Lord. May mahaba-habaan pa na, Lord. Dagdagan mo, Panginoon. Hallelujah. Huwag mong gawing lugaw. Gawin mong kanin, Lord. Kanin. Oh, hallelujah. Tanong ko sa inyo, mga kapatid. Malapit ako matapos. Tanong ko po sa inyo. Kailan ba si Abraham naging father of faith? Nung ipinanganak si Isaac? O nung si Isaac ay hiniling na patayin? Now, let me know. Tingnan niyo ako. Kailan ba naging father of faithful si Abraham? When Isaac was born? No. Tuntua nga siya, di ba? Wow. Di ba? Hindi pa nga nagkaroon ng faith yung asawa niya, si Sarah, di ba? Nagtawa-tawa pa nga eh. Pero may anak na sila. Andiyan na si Isaac, okay. No. Nothing happens. Pero nung si Isaac ay hinihiling na ng Diyos na ialay, doon lumabas ang totoong pananampalataya ni Abraham. So when this lackness, challenges, dumarating sa buhay natin, yun yung magandang opportunity na ipakita natin kay Lord yung faith natin. Hindi sa panahon na tayo ay sagana, sa panahon ng konting kibot, may mabubunot ka. Ito ngayon, kahit anong bunot mo, walang malay. Puro sinulid ng pitaka mo yung, ano ba nangyayari sa akin? O, diba? Doon mo lalo ipakita kay Lord na faithful ka, mga kapatid. Everybody say amen. Because when you have nothing left but trust, and you will say, God is good, that's faith proven. Yung talagang walang-wala ka na, pero sinabi mo, God is good. Wow! Sarap pakinggan kay Lord noon, mga kapatid. Nagpapasalamat pa tong batang ito. Nagpapasalamat tong anak ko na ito. Wala namang tinatanggap. Nagugutom na nga. Nagpapasalamat pa rin. That is faith. Yun yung pananampalataya. Dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alam mong hindi ka gugutumin ng Panginoon, mga kapatid. Nag-iisip ka pa lang ng kakainin mo, ang Diyos nagpapadeliver na ng biyaya do sa iyong buhay, mga kapatid. Maaring hindi mo nakikita, maaring hindi mo napapansin. Pero kapag ang tao nagpapasalamat at sumasampalataya sa Panginoon, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi tumatahimik sa kanyang trono. Siya'y gumagawa ng paraan, gumagawa ng biyaya para sa atin, mga kapatid. Oh, I feel the presence of the Lord. Come on, let's worship Him. Come on, let's worship the Lord Jesus. Hallelujah! 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 Now, hallelujah.
we're going to do something different today. Wala naman tayong mabubunot. Kung meron man, maliit lang. O anong meron tayo ngayon. But I want you to have this faith. Listen to this, brethren. Slowly move. Come forward, mga kapatid. Lapit kayo dito. You come forward. Hayaan niyo yung mga upuan sa likuran. Dito kayo sa harapan. Come forward. I want to tell you something today. Pakinggan niyo mga kapatid. Humingi si Elijah sa babae, hindi sa panahon ng kanyang kasaganahan. Humingi si Elijah sa panahon ng kagipitan. This is something that we need to think of. This is something that we could ponder every time that there is a lackness happening in us. Minsan kung kailan pa hirap na hirap ka, tsaka merong may hihiram, tsaka kung kailan may nangangailangan, tsaka kailan mo gusto magbigay, kung kailan walang-wala ka. What you have now, maybe it's a small amount of flour and maybe a small amount of oil. But that is not your last. I tell you, that is not your last. It's your seed. And when we withhold that seed, we are canceling the harvest. Kapag ang seed na yan, na hawak mo, ay hindi mo itatanim, you are actually canceling the harvest. But when you release it to the Lord, God will multiply it. Because when you release the seed, you are testifying that God will do something. Listen, and every time you give, you are testifying to many people. Sinasabi nyo sa marami, pinapatunayan nyo, tinetestimony ninyo, that God will do something out of this small seed. Regardless of the amount, ano man ang halaga niyan, tinetest, bawat pagbibigay natin sa Diyos, sinasabi natin sa karamihan, tingnan nyo, may gagawin ang Diyos sa buhay ko. May gagawin ng Panginoon sa binhing ito. And when you release the seed, then you can expect now the harvest. Because when you obey God, He unlocks the supply in heaven. I will open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there will be no room enough to receive it. It's God's word. He never lie, mga kapatid. He never lie. Pag sinabi niyang bubuksan niya ang durungawan ng langit, bubuksan niya, mga kapatid. Hindi tayo, mga kapatid, gusto ng Diyos na magkulang. Pag binasa niyo yung istorya ng babae, hindi naman sila binigyan ng Lord ng kasing dami ng harina na mailalagay nila sa warehouse niya, o kasing galon-galon at drum-drum na langis. Di ba? Hindi naman. Anong ginawa ng Diyos? Tuwing pupunta, sabi ko kanina, tuwing pupunta siya doon sa lagayan ng harina, tuwing dadakot siya, hindi na uubos yun. God meant to sustain aside from providing us. Yun ang gusto ng Lord, sustain ka. Kaya kala mo, parang hindi naman ako pinagpapala ng Panginoon eh. Ito pa rin ang buhay ko. Well, hindi totoo yan. Kahit gaano kakonti ang kinikita natin, it's a sustenance. Buhay ka pa rin hanggang ngayon. Ang taba mo nga eh. Nananaba ka nga eh. Lumalaki ka nga eh. Because God meant not only to provide but also to sustain.
Kaya hindi niya binigyan ng laksa-laksang harina at daming langis yung babae. But again, let me go back before I end. The woman thinks that this is her last meal. But you know what? She fed the prophet. Pinakahain niya yung kanyang propeta. At alam niyo, ang ginagawa natin, maaaring hindi niyo lang nakikita. Ang bawat pagbibigay sa loob ng simbahan ay hindi obligasyon. Makinig po kayo, tingin po kayo sa akin. Ang bawat pagbibigay natin sa simbahan ay pakikipag-partner sa Diyos. It's not even to the minister. It's not even to the leaders of the church. This is partnership with God. Pakikipag-sosyo mo sa Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, ang Diyos mga kapatid ay hindi lang nakatingin kung ano yung laman ng ating sisidlan. Tinitinan din ng Diyos kung sino ang nagbibigay ng sisidlan. Are you willing to offer that today? God can see your needs. But this is a Seed Faith Sunday. Ang prayer ko sa Panginoon, Lord, sa araw na ito, Lord, gusto ko mag-increase yung faith ng kapatid ko. Gusto ko mag-increase yung faith nila. Gusto ko mabura sa isip nila, Lord, yung agam-agam sa pagbibigay. Gusto ko, Lord, mabura sa isip nila yung matagal na para bang pag sila ay nawalan pag sila ay nagbigay, para sila ay nawalan. Mga kapatid, matagal na ako nangangaral ng salita ng Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin ito kahit hindi ako mangangaral. Ang biyaya ay sa Diyos nang gagaling. And when we give, mga kapatid, we are actually challenging God to send us the harvest. God is asking your flour today. God is asking your small oil today, mga kapatid. Is it your last? Huli mo na ba yan? Ano ba yun na meron ka dyan? Na parang God is asking you to give it. Maybe that's your life. Maybe that's your time. Hindi lang naman pera pinag-uusapan natin dito eh. Maybe yung oras mo, yung panahon mo. Mas marami kang oras sa anak mo kaysa sa Panginoon. Mas marami kang oras sa asawa mo, sa trabaho mo, sa barkada mo kaysa sa Panginoon. Maybe God is asking your small amount of flour and your oil to trust Him. Bakit hindi mo itanim sa Diyos yun? Ba't hindi mo ibigay sa Panginoon yun? Imumultiply ng Panginoon yun. Huwag kang mag-alala. Mas marami magiging magkaibigan ka pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi totoo na boring ang maglingkod sa Panginoon. Hindi totoo na mawawalan ka pag mawawalan ka ng kalayawan pag ikaw ay naglilingkod. No! You have all the liberty. Not just liberty, you have freedom. You have salvation. You have the Spirit of God. You have the promise of God. You have the crown in heaven. The Lord is preparing you a mansion in heaven. Why don't you give to the Lord your trust? Why don't you give to the Lord your small amount of flour and your oil? Why don't you trust Him? Why don't you trust Him? Why don't you trust Him? Come on, raise your voice to the Lord. Come on. Hallelujah.